Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Caleb, ang inyong magiging tagapanguna ngayong hapong ito. Welcome po sa ating Tagalog service dito po sa Green Hills Christian Fellowship. Nagagalak po kami na makasama kayo ngayong sa ating pananambahan. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan at bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayo po ay tumayo at buksan ang ating Biblia sa aklat ng Nehemaya, Kabanata 8, talata 1 hanggang 12. Buksan natin ang ating Biblia o iyon natin ang ating mga iPad or tablet sa aklat ng Nehemaya, Kabanata 8, talata 1 hanggang 12. Nagtipon silang lahat sa Jerusalem ng may pagkakaisa, doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na tagapagturo ng kautusan na kunin niya at basahin ang aklat na kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ng araw na yon, ang unang araw ng ikapitong buwan, dinala ng paring si Ezra ang kautusan sa harap ng mga tao, mga lalaki, babae, at mga batang nakakaunawa na. Binasa niya ito sa kanila ng malakas mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghali, doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig. At pinakinggang mabuti ng lahat ang aklat ng kautusan. Tumayo si Ezra sa mataas na entabladong mabuti sa mataas na entabladong kahoy na ginawa para sa okasyong iyon. Sa bandang kanan niya ay nakatayo sina Matisha, Shema, Anaya, Oriya, Hilkiya, at Maaseya. At sa bandang kaliwa ay nakatayo sina Pedaya, Mishael, Malkiya, Hashum, Hasbadana, Sakarayas, at Meshulam. Nakikita si Ezra ng lahat dahil mataas ang kinatatayuan niya. At nang binuksan niya ang aklat, tumayo ang lahat ng tao. Pinapurihan ni Ezra ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. At sumagot ang mga tao, Amen! Amen! Habang itinataas nila ang kanilang mga kamay. Pagkatapos, nagpatira pa sila at sumamba sa Panginoon. Nang tumayo na ang mga tao, ipinaliwanag sa kanila ang kautusan. Ang nagpaliwanag sa kanila ay mga Levita na sina Jeshua, Bani, Sherebia, Hamin, Akub, Shabetay, Hodiah, Maaseya, Kelita, Azaria, Hosabad, Hanan, at Pelaya. Bumasa sila mula sa aklat ng kautusan ng Diyos at ipinaliwanag ang kahulugan nito para maunawaan ng mga tao. Habang nakikinig ang mga tao sa sinasabi ng kautusan ay umiiyak sila. Sinabi sa kanila ni Nehemias na gobernador, Ezra na pare at tagapagturo ng kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag sa kanila ng kautusan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon na inyong Diyos. Kaya huwag kayong umiyak. Sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan nyo ang mga walang pagkain. Sapagkat banal ang araw na to. Kaya umuwi ang lahat ng tao para kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil nauunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Dags Miguel, ang inyong MDM o Missions and Evangelism Pastor. At tayo po ay nag-worship ngayon sa ating Tagalog service. Gusto ko pong i-welcome ang mga nasa Facebook, ang mga nasa YouTube at pati na rin ang mga nakikinig sa DCAS. Ngayon, bilang pamlimula sa ating serye sa Aklat ng Nehemias na ang pamagat ay ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos base sa Aklat ni Nehemiah sa Kabanata 8, bilang panimula, gusto kong tanungin, boring ba ang Bible mo? Boring ba ang Bible mo? No? Siguro sa ilan sa atin, nagiging boring na siya kasi alam mo na yung Bible passage na ituturo ni pastor. O di kaya, boring na kasi pagod ka na,
sa buong linggo na nagtatrabaho ka tapos pipilitin mo pang umattend ng isang Zoom Bible study na pinipilit mong intindihin yung pagtuturo ng iyong GG leader pero hindi mo talaga ma-absorb. Bored na bored ka na siguro, no? At yung tanong na yan, boring ba ang Bible mo, ay napulot ko yan sa aking kaibigan na isang writer at pastor na si Ray Crisaldo na nagsulat ng libro na print ng OMF Literature. So kung may pagkakataon po kayo, hanapin po ninyo ang libro na yan dahil makakatulong po yan sa atin sa ating pagbabasa ng Bible. Ano? Pero kung tatanungin natin ngayon, ang tanong na boring ba ang Bible para sa mga Israelita, ano kaya tingin nyo sasagutin nila? Kung boring kaya ang Bible para sa kanila? Marahil, base sa Nehemiah 8, ang isasagot nila ay isang malalim na buntong hininga na may kasunod pang luha. Ito ay dahil sa dinami-dami na ng kanilang pinagdadaanan o nakaraan nila, ramdam nila bilang isang bayan ang kabuluhan ng salita ng Diyos. May hugot, may meaning para sa kanila. Nung time na ito na binasa nila ang salita ng Diyos sa Nehemiah chapter 8. Kaya naman, higit pa sa personal blessing ang pagbabasa nila ng salita ng Diyos. Kaya hindi issue kung boring ba o hindi yung salita ng Diyos para sa mga Israelita nung panahon ni Nehemiah. Dahil sa puntong ito ng kanilang kasaysayan bilang piniling mga mamamayan at bayan ni Yahweh, alalahanin natin na halos 100 taon muna ang nakalipas bago sila nakauwi sa pinangakong lupain sa kanila ni Yahweh. Higit pa sa self-help book ang aklat ng mga utos ni Moises para sa mga Israelita noon. Hindi siya boring. May hugot. Kaya ngayon hapon, susubukan nating sagutin ng tapat ang ating Diyos kung tunay nga ba din natin bilang mga Kristiyano binibigyang halaga ang salita ng Diyos. Kaya ang una nating pag-aaralan sa mga talata ng aklat ni Nehemiah sa chapter 8 ay yung verses 1 to 8. At ang unang punto natin dito ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay ating alay ng pagsamba. Ulitin ko, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay ating alay ng pagsamba at makikita natin yan sa talata 1 hanggang 8, no? So, explain ko po sa inyo anong nangyari dyan. Ano? Hiniling ng mga tao na basahin ni Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na binigay ng Diyos at ipinalawanag sa kanila ng mga Levita ang aklat upang lubos nila itong maunawaan. So, yan yung nangyari sa verses 1 to 2. Nagtipon ng lahat ng tao sa unang araw ng ikapitong buwan sa Jerusalem. Mga bata, mga lalaki, mga babae, at hiniling nila kay Ezra na basahin niya ang aklat ng kautusan ng Diyos. So pagdating sa verse 3 and 4, binasa ni Ezra ang aklat ng kautusan ng Diyos sa isang entablado kasama ang iba pang mga leader o isa pang mga kasamahan ni Nehemiah na namumuno din at mula umaga hanggang gabi, pinakinggan ito ng lahat ng mga tao. Kaya naman pagdating sa verse 5 to 6, tumayo ang mga tao. Hindi sila tumigil at hindi sila umupo habang binabasa ang salita ng Diyos at binigyan nila ng papuri ang Diyos. Nagpatira pa sila at sinamba nila ang Panginoon. Kaya naman pagdating sa verse 7 to 8, pinaliwanag din ng mga Levita sa mga tao ang nilalaman ng aklat ng kautusan ng Diyos upang ito ay kanilang lubos na maunawaan. So, yan po yung sunod-sunod na pangyayari sa verses 1 to 8 sa panimula ng kwento natin sa Nehemiah chapter 8. Pero para mas malalim po yung pag-aaral natin, magandang balikan din natin ng onte yung nangyari sa Nehemiah chapter 7. Kung naalala ninyo, ay ginawa ni Nehemiah na nagsulat siya ng census na kung sino yung mga uuwing mga Levita, mga pare at mga tagapaglingkod sa templo at nilista niya ito at parehos ito sa census po na ginawa ni Ezra sa chapter 2 ng kanyang libro. At dito nga natin makikita na lahat ng mga naglilingkod sa templo at iba pang mga pamilya ng Israel ay bumalik na sa lupang pinangako ng Diyos. Ngunit bago pa nila talagang
taguyod yung mga bahay nila at bago pa nila naayos yung mga ari-arian nila, ay sila ay inutusan ng Diyos, binigyan ng misyon ng Diyos na itaguyod muna yung mga pader ng kanilang bayan. So natututunan natin na dito sa Nehemiah chapter 7 din na sobrang close yung relationship ng Diyos kay Nehemiah, no? Talagang alam na alam ni Nehemiah yung kalooban ng Panginoon at ang dedikasyon din ng mga tao na mag-alay hindi lang ang kanilang serbisyo kundi pati na rin yung yamang ginto nila, yung pilak para maipagpatuloy yung paggawa ng mga pader ng kanilang bayan, no? So matapos silang makauwi sa kanilang mga bayan sa lupang pinangako, sa ikapitong buwan na ito ng taon, sila ay nagtipon-tipon sa Jerusalem at binasa po nila sa Nehemiah chapter 8 na nakita natin ang salita ng Diyos, no. Ayon nga sa ESV Global Study Bible, no, makikita natin sa Nehemiah chapter 8 ang tatlong bagay. So, ang tatlong bagay na mahalagang ginawa ng mga Israelita sa panahong ito. Unang-una, gaya nga nung nabasa natin, binasa nila ang lahat, lalaki, babae, pati ang mga kabataan, ang mga kautusan ng Diyos at nagdiwang din sila sa kapistahan ng mga kubol o Feast of Booths na tinatawag sa verses 13 to 18 at ang pinakamahalaga sa lahat, nangako sila muli sa kanilang covenant relationship kay Lord, no? Dahil alam naman natin, piniling mga mamamayan ito ni Yahweh ang mga Israelita. So sa unang pagkakataon, makikita sa libro ng Nehemiah na kasama din pala si Ezra sa kwento ni Nehemiah, no? Upang ipaliwanag sa lahat ng mga Israelita ang nilalaman ng salita ng Diyos, upang maalala nilang lahat na ito ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ito ang utos ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon na nagre-rebuild tayo ng ating buhay dito sa Jerusalem, no? Kaya naman, bilang isang reflection po nating lahat, hango sa ating punto na ang alay natin ng pagsamba ay ang pagbabasa ng Diyos, ang reflection po natin dito ay marapat lamang na sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ito ay dahil binibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na maunawaan ang kanyang salita, no? Yan yung kagandahan sa Diyos. Hindi lang niya ihahandog sa atin ang kanyang salita. Bibigyan niya rin tayo ng karunungan at kakayahang maintindihan ito. Sa anong parahan, Pero bago natin muna talaga iintindihin yung ibig sabihin ng ating reflection, mainam na balikan din natin kung ano nga ba yung kaibahan ng aklat ng mga utos na binasa nila, yung Torah o yung Pentateuch, sa Biblia na binabasa natin ngayon bilang mga Kristiyano na may Old at New Testament, no? So paalala nga ito ng kaibigan kong si Bless Termolo na nag-aral sa ATS, na sinabi niya sa akin bilang advice sa pagsusulat ko ng aking sermon na mas maiging maintindihan natin yung konteksto ng mga Israelita dahil iba po ang pagbabasa ng Biblia para sa kanila. Iba ang salita ng Diyos para sa kanila, no? Bibigyang linaw ito kung maintindihan natin yung difference base sa konteksto nila. Dahil kung susuriin natin, ang Pentateuch o unang libro ng Old Testament na marahil ay yung aklat na binasa ni Ezra sa Jerusalem dito sa Nehemiah chapter 8. Ito ay nilalaman, dito makikita yung origin o pinanggalingan ng kanilang identity bilang isang bayan, bilang mga nilikhang anak ng mataas na Diyos, no? Nag-iisang Diyos na si Yahweh. At makikita rin nila dito yung mga batas at mga utos na binahagi sa kanila ng Diyos. At makikita din nila dito kung paano naisilang yung kanilang habang binabasa nila ang salita ng Diyos, iba ang hugot para sa kanila. Paalala nga ng kaibigan kong si Mahar Sabio na ang pagbabasa ng aklat ng mga utos ay isang pagbabalik tanaw din sa istorya ng bayan ng Israel.
Kasaysayan nila 'to, eh. Ito ay ang kwento ng kanilang mga ninuno, ng kanilang bayan na niligtas ni Yahweh bilang mga alipin ng mga Egyptians ano, papunta sa lupang pinangako ng Diyos para sa kanila. Binalikan nila ang katapatan ng Diyos habang binabasa nila yung history ng kanilang bayan. At dito din pinaalala sa kanila habang binabasa nila ang utos ng Panginoon, ang storya ng kanilang kasaysayan na sila ay tinawag ng Diyos upang maging isang kaharian na magpapalaganap ng pagpapala sa buong mundo. At yan yung pinangako ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3 sa pamamagitan ng isang pamilya nanggaling kay Moises ano at nanggaling sa pamilya ni Jacob at nanggaling nga sa pamilya ng mga Israelita ay magiging blessing po sila sa iba pang mga pamilya at bansa sa buong mundo. Yan po yung binabalikan nilang command na pangako ng Diyos. Dahil nga rin sa Exodus chapter 19 verses 3 to 8, sabi rin ng Lord, "You are my chosen people. You are my most treasured possession." Kumbaga pinili talaga sila at binigyan ng misyon na maging ambassadors ng Lord sa lahat ng mga bansa. Kaya naman, may hugot talaga ang pagbabasa nila ng Bible sa time na ito ni Nehemiah. Hindi ito boring para sa kanila. At mainam din nating maintindihan na ang Bible ng mga Israelita ay meron ding mga kasulatan galing kinila Hagay, Zechariah at Malakay dahil anumang relihiyosong bagay na gawin nila sa pagpaliban na natin ano na talagang ready na sila ulit na mag-serve at gumawa ng mabuti para sa Panginoon. Ngunit ang warning din ng mga ibang propeta na kabaro ni Nehemiah, sina Hagay, Zechariah at Malakay na kung mag-aalay ka nga sa templo at maglilingkod ka nga sa Diyos, pero ang puso mo at ang kaugalian mo at mga bagay na ginagawa mo sa labas ng templo, yung mga pandaraya mo, yung pang-aabuso mo, yung mga pananakit mo sa iyong kapwa, yung mga abusado at matatabang mga pare na kumakain ng taba na dapat ay inaalay sa Diyos, at yung mga tao na umaaway sa kanilang mga kababayan at nag-aalipusta ng mga mahihirap at ng mga dayuhan, yan ay judgment ng Panginoon na kanilang naranasan, na kanilang na-realize. Kaya pala tayo nandito sa sitwasyon ngayon. No? Kung Israelite ka at binabasa mo yung salita ng Diyos, kaya pala tayo halos 100 taong hindi nakabalik sa Jerusalem dahil nagkasala tayo sa Panginoon. Kaya naman sa kanila noon at paalala din sa atin ngayon, hindi lang basta-basta pagbabalik tanaw ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang ito personal na pagpapala sa atin. Ito ay imbitasyon galing sa Panginoon na mamuhay uli, na mamuhay ng may pagbabago para sa Diyos. At hindi lang para sa kanilang sarili, pati na rin sa kanilang kapwa. At para na rin sa mga bansa na hindi pa kinikilala si Yahweh bilang Diyos. Marahil ginamit itong pagkakataon ng Diyos upang ipaalala sa kanila ang kanilang identity at ang kanilang misyon at layunin na mamuhay muli. Hindi na para sa kanilang mga sarili, kundi ay para na sa kadakilaan ng Diyos at para hindi na nila maulit ang kanilang mga pagkakamali. Dapat sila'y natuto na mamuhay bilang isang bayan na tumutupad sa kasunduan nila sa mga pangako nila sa Diyos. Kaya naman, ganito rin ang pagpipili sa atin ng Diyos at paalala ng Diyos sa atin gamit ang Biblia natin bilang Kristiyano. So kung yun ang konteksto sa kung paano babasahin ng isang Israelita ang utos ng Diyos, para sa atin naman ang Biblia ay parehas din, ano? Gamit ang verse ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayo rin ay tinatawag na holy people, a chosen race, dahil kinikilala na natin si Kristo ngayon bilang tagapagligtas at Diyos.
At yan ang connection natin sa mga Israelites at tayo bilang mga Hentil, mga Gentiles. Hindi naman po tayo mga Israelita eh. Pero ang imbitasyon, ang misyon at layunin ay ganun din. Naway kailangan din nating maalala na misyon nating ipalaganap ang salita ng Diyos sa isip, sa salita at sa gawa. Kailangan po natin siyang isabuhay. Kaya naman in verse 8, tungkol sa kanilang pag-uunawa, no? Hindi ipagkakait sa atin ang Diyos ang pag-uunawa ng kanyang salita dahil pangako niya yan sa atin. Pangako niya yan sa atin in 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 13 na ibibigay niya sa atin ang banal na espiritu upang maintindihan natin ng mabuti ang kanyang salita. Ilang ulit rin itong ginawa ni Jesus. Kung maaalala ninyo sa Mark chapter 4 verses 10 to 12, ilang ulit niyang sinasabi sa mga disciples, o ito ang parable ko ha, pero sa mga ibang tao, parable yung mensahe ko sa kanila. Pero sa inyong mga apostol at disciples ko, ito ang ibig sabihin ng parable na i-preach ko sa kanila. Gusto kong maintindihan nyo ng paulit-ulit ang mensahe ng aking Diyos Ama na ako ay kanyang pinadalang anak upang iligtas ang buong mundo sa kasalanan. Di nagsawang mag-explain si Jesus sa mga disipulo niya sa loob ng 3 taon. At yan yung nakitang ginawa din ng mga Levita sa verse 8 sa pag-explain nila sa salita ng Diyos. Kaya naman tulad ng mga Israelita, uhaw ba tayo ngayon at naiintindihan ba natin na hindi lang basta-basta read the Bible lang ang salita ng Diyos para sa ating sariling blessing, sa ating sariling kapakanan? Isasabuhay na ba natin ngayon ang kalooban ng ating Diyos dahil lubos nating naiintindihan ang Biblia from Genesis to Revelation? Nakikita ba natin ang salita ng Diyos na maging tulad tayo dapat ni Kristo ayon sa kapangyarihan handog sa atin ng banal na Espiritu? Ituloy natin ang pag-aaral natin. Sa second point ng ating pag-aaral na makikita natin sa talata sa verses 9 and 12 ng ating chapter, no? Ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ang papawi ng ating pag-aalala. Ulitin ko. Second point natin ay ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ang papawi ng ating mga pag-aalala. Nakikita natin yan in verses 9, 10, 11, and 12. Paulit-ulit na sinabi hindi lang ni Ezra, hindi lang ni Nehemiah, pati na rin ng mga Levita sa mga tao na huwag na silang malungkot, na magsaya sila, na magdiwang sila dahil nauunawaan na nila ang aklat ng kautusan ng Diyos at sila'y dapat hindi na malungkot at hindi na dapat mabalisa dahil ang araw na iyon ay banal sa Panginoon. Makikita natin yan. Ilang beses na inulit sa verses 9, 10, and 11, and 12 na banal ang araw na ito sa Diyos. Sinabi yan ni Ezra, ni Nehemiah at mga Levita. At lalong-lalo na in verse 10, kung titignan nyo uli, sinabi ni Nehemiah na ang lahat ng tao ay dapat magdiwang at kumain ng masasarap na pagkain. Piyesta nga ang nangyayari, no? Ito, celebration po siya ng lahat ng tao. At bukod pa sa kanilang personal celebration ng mga families, dapat bigyan din nila ang mga mahihirap at walang makain dahil sa galak na nagpapatatag sa kanila na galing sa Diyos. At ang konteksto na yan ay sinasabi nga, no, hinihimok sa kanila din ni Ezra at pati ng mga Levita, huwag na kayong umiyak, huwag na kayong malungkot. Matuwa kayo. Banal ang araw na ito sa Diyos. Kaya naman kung susuriin natin na maigi ang verse 10, ayon muli sa ESV Global Study Bible, tanggap man ng Diyos ang mga lungkot at bigat na nararamdaman ng mga Israelita marahil dahil sa kanilang mga kasalanan, no, dahil sa judgment ng Panginoon sa kanila, dahil hindi nila natupad ang misyon at layunin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Nais pa rin ng Diyos na maisapuso nila ang pag-ibig na handog niya sa kanila. Ang kalakasan at kagalakan na galing lang sa Kanya. Kagalakan at kasiyang hindi mapapantayan dahil galing ito kay Lord.
sa kanilang pagdiriwang, nais din ng Diyos na ipakita nila ang kanilang kakayahan na magmahal ng kanilang kapwa, at nais din ng Diyos na maalala nila na ganito ko kayo pinagtanggol, ganito ko kayo pinakain nung minsan kayo ay ah, na inilabas ko kayo sa Egypt at nilayo ko kayo sa kapahamakan ng mga Egyptians. Nung 40 years na nasa wilderness kayo, pinakain ko kayo. Kahit sa mga panahon na nagrereklamo kayo, binigyan ko kayo ng maiinom, binigyan ko kayo ng makakain. Kaya naman habang nila ito, habang binabasa nila ang Biblia at ang kwento ng kanilang kasaysayan, pinaalala sa kanila ng Diyos, tulungan nyo yung mga dayuhan, tulungan ninyo yung mga naghihirap, ang mga taong hindi makakakain ng maayos sa pag-celebrate nila ng Feast of Booths o pista ng mga kubol. Dahil dyan din makikita kung tunay nga ba ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, kung tunay nga ba nilang naiintindihan ang utos ng Diyos, na hindi lang sila called to celebrate a worship service, no? They were also called to love their neighbor by giving to the least, giving to the poor. Kaya naman bilang reflection, no? Ang pagsisisi sa ating mga kasalanan ay nagbubunga ng kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Ito ay kagalakan na nagpapawi sa ating pagkabalisa at uudyok sa ating pakikipagkapwa. Yan ang kagandahan sa buhay natin sa Diyos, ano? Magsisisi man tayo sa ating mga kasalanan, pero nais niyang hindi tayo malunod sa lungkot. Nararamdaman natin dahil nagsisisi tayo sa mga kasalanang ginawa natin, no? Gusto ng Diyos yun. Pero nais niya din tayong maging masayang mga tao. Nais niya rin tayong magalak. At itong kagalakan na ito ang magpapawi sa ating mga pagkabalisa at uudyok sa atin sa pagmamahal sa ating kapwa. At yan yung nakita natin. Ano? May apat na bagay na makikita tayo na kapupulutan din natin ng aral dito sa puntong ito ng verses 9, 10, 11, and 12. Makikita natin ang encouragement, lesson of encouragement, pagpapatatag. Ginawa yan ni Ezra, ni Nehemiah at ng mga Levita. Sinabi nila sa mga tao, huwag na kayong malungkot. And that's the power of God. Our God is a personal God. Dahil nais niyang i-encourage tayo, nais niyang ipaalala sa atin na iniibig niya tayo, at makikita natin yan sa pag-iibigan natin sa simbahan natin. Sabi nga ni Juan, ano, sa chapter 15 verse 11, ano, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos dahil nagmamahalan tayo at ini-encourage natin ang isa't isa. Bukod pa dyan, matututunan din natin ang lesson ng repentance o pagsisisi. Kaya rin naman nalungkot talaga at nabagabag at talagang nabalisa ang mga Israelita dahil nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. At dahil ginugunita nila ang kabutihan ng Diyos kahit na ilang ulit silang nagkasala sa Kanya. At kaya naman talagang nalunod sila sa kalungkutan dahil sa pagbabasa nila ng salita ng Diyos, na-realize nila na halos daang taon ang consequence ng kanilang kasalanan. Ngunit kahit sa sobrang tagal na hindi sila nakauwi sa promised land, faithful pa rin ang Lord. Loving pa rin ang character ng Lord. Promise-keeping pa rin ang Lord. Binalik pa rin silang lahat ng Lord sa Jerusalem, sa Israel, sa promised land. Naunawaan na nila siguro ng lubos na tunay ngang matapat ang Diyos sa kanyang pangako ng pagpapala at ang kanyang nakalaang hustisya sa mga hindi sumusunod sa kanya. Yan ang pagsisisi na nakita natin sa kanila. At ang kalungkutan na na-realize nilang ang bait-bait ni Lord, pero bakit tayo ganito? Hindi tayo dapat ganito. Pangatlo, bukod sa ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Kaya bukod pa diyan, hindi nais ng Panginoon na malunod sila sa kalungkutan. Nais ng Panginoon na magalak sila na kagalakang galing
sa Kanya na hindi mapapantayan. At ang maganda dito, itong joy na ito ay kanilang pinapasa sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap na hindi maka-celebrate dahil walang-wala sila. So can you imagine, tulad ng mga pista natin dito sa Pilipinas, kahit man hindi ka taga Cavite o Batangas o Bulacan, pero 'pag pumunta ka sa isang bayan na ikaw ay hindi taga roon, during fiesta, eh talaga namang halos, nakapagtanghalian ka na kahit na 8:00 pa lang ng umaga kapag nakapagbahay-bahay ka na. Gano'n tayong mga Pilipino at gano'n din silang mga Israelita. Utos ng Diyos sa kanila na ihandog at i-share nila ang kanilang blessing sa, kanilang mga kapwang nangangailangan. At panghuli, yan nga ang sinasabi natin, ang concern o malasakit na nanggagaling sa joy of the Lord, na nanggagaling sa kagalakan ng Panginoon. Alam niyo ba ang interesting dito? Bukod pa sa command at paalala ni Santiago sa chapter 1 verse 27 na ang pananampalataya natin ay hindi lang dapat sa salita, pero dapat nakikita din sa ating paggawa. Alam niyo ba na nakasaad sa kautusan ng mga Israelita sa Deuteronomy chapter 12 at paulit-ulit ito sa first 5 books ng Bible na dapat alagaan ng mga Israelita ang mga dayuhan, meaning ang mga hentil. So yan yung mga Palestinian, yan yung mga Assyrian, yan yung mga taga-Africa na nasa Israel, at yan din yung mga widower, yan din yung mga kabataan na naghihirap. Ito yung mga walang-wala sa kanilang lipunan noon at command ng Panginoon na alagaan sila dapat. Dapat makita ang Biblia o ang salita ng Diyos na sinasabuhay ng buong bayan ng Israel. At yan din ang lesson sa atin ngayon. Meron ba tayong concern o malasakit? Dahil meron tayong joy of the Lord? Nakikita ba ang repentance o pagsisisi natin sa pamumuhay natin at pagbabasa natin ng Biblia? At nakikita din ba na encouragement o source of encouragement tayo dahil mahal tayo ng Diyos sa ibang tao at sa ating mga churchmates? Kita ba yan ng iba? Alam po ninyo, no? Nung minsang napunta kami ni Pastor Ian De Ocampo, noong 2016, sa Mandaluyong, nabigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon na makita at ma-experience kung ano kaya ang itsura ng bayan ng Gaza o Marawi matapos itong bombahin. Sa isang araw, noong 2016, kami po ni Pastor Ian De Ocampo ay bumisita sa isang community sa Mandaluyong kasama ang mga kapatid natin sa BL o tinatawag nga nating ministry, sinusuportahan natin na Bukang Liwayway o Dawn for the Poor Ministries. At diyan ko po nakita na parang Marawi o parang Gaza, parang war zone po yung pakiramdam at experience na mga bahay na nasunugan, mga pamilyang nawalan ng gamit, mga pader ng bahay na sira-sira na, bubong, wala na, yero na pinagsama-sama upang sana ay masalvage pa. Ngunit alam nyo yung encouragement sa amin ni Pastor Ian dito through the friends natin sa Bukang Liwayway Ministries na pinamumunuan ni Pastor Fred Dongganon at ang kanyang asawa at patay ng ating elder na si Elder Pastor Marlon Roldan na involved sa ministry ng Bukang Liwayway. Alam niyo po yung nakita ko dito? Yung mga house church leaders, yung mga pastor na naglilingkod sa mga Bible study groups at house churches na nandito sa mga communities na to, nagtipon-tipon sila at nag-decide na hindi lang ako basta malulungkot sa sitwasyon ko ngayon. Siguro inisip nila nung time na yun, noong 2016, oo, wala na yung mga gamit namin, nasira yung ministry center namin, lalong naghihirap yung mga kabataan at pamilyang tinutulungan namin. Ngunit hindi titigil ang misyon ng simbahan ng Panginoon. At nagtulong-tulong sila. Nagsama-sama sila ng kanilang ari-arian tulad ng makikita natin sa gawa
Acts chapter 2 verse 42 to 47. Anyone who had need, everybody gave. And that's what I learned. Kahit po sa poverty ng tao, kung tunay niyang sinasabuhay ang salita ng Diyos, makikita at makikita ito sa kanyang salita, sa kanyang isip, at sa kanyang gawa. Ngayon naman, sa pangatlong punto ng ating pag-aaral, sa verses 13 to 18. Ang ating pagsunod sa utos ng Diyos ay nag-uugat sa sama-samang pag-aaral ng kanyang salita. Ulitin ko. Ang pangatlong punto natin ngayong hapon ay ang ating pagsunod sa utos ng Diyos ay nag-uugat sa sama-samang pag-aaral ng kanyang salita. At makikita natin 'yan sa verses 13 to 18, ano? Isa-isahin po natin, ano? Sa verses 13 to 15, nagtipon-tipon muli yung mga leader ng mga families, yung mga pinuno, yung mga Levita, yung mga at si Ezra, at pinag-aralan nilang muli ang utos ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos. At nakita nila dito sa pag-aaral nila in verses 13, 14, 15, uy, may pista pala ng mga kubol na kailangan i-celebrate natin. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng mga kubo o mga temporary shelter. At kumuha sila ng mga sanga ng olibo, mirto, palma at iba pang mga kahoy na makikita nila sa kanilang lugar, no, na malago. At nagtayo sila ng mga temporary shelter. At dito, tumira sila sa mga temporary shelter na ito upang ipagdiriwang ang Feast of Booths o tinatawag nga na Sukot. At dito nila lalong naintindihan ang sinasabi ng Panginoon. Naalala niyo ba, niligtas ko kayo sa mga Egyptians noong unang panahon. Sa inyong pagkakaalipin, ako ang inyong Diyos na naging tapat sa inyo na habang kayo'y nakatira sa mga kubol na ito, sa mga temporary shelters, mga kubo na ito, ay ako ang nagbigay sa inyo ng tubig, ako ang nagbigay sa inyo ng daan, ako ang nagsilbing gabay ninyo sa wilderness experience ninyo for 40 years na wala kayong mapuntahan pang ibang lugar papunta sa promised land. Ano? At yan yung na-realize nila, kailangan i-celebrate natin ito. And then in verses 16 to 17, ginawa nga nila yung mga kubol, ang kanilang mga pamilya, at na-realize nila, no, na grabe, ang saya palang i-celebrate ang pista na ito dahil panahon pa siguro ni Josue nung ganito kasaya yung pag-celebrate natin ng feast na ito, Feast of Booths, no? Ngayon na lang ulit nangyari na ganito na sobrang saya nila na sineselebrate ang kapistahan ng mga kubol. At finally, in verse 18, binasa uli, araw-araw ni Ezra, ang aklat ng kautusan ng Diyos, araw-araw. At sinamba nila ang Panginoon sa ikawalong araw ng kapistahang iyon upang siya isambahin. No, makikita natin dito, no, na sinunod nila ang utos ng Diyos dahil sama-sama nilang pinag-aralan ito. So hindi lang mga Levita yung sumunod sa Diyos. Hindi lang si Ezra o Nehemiah yung sumunod sa Diyos. Lahat sila ay sumunod sa Diyos dahil nagtipon-tipon yung mga leader at pinag-aralan nila ang utos ng Diyos at pinalaganap nila ito at isinyer nila ito sa lahat ng mga pamilya sa Israel upang ang buong bayan ay sumunod at maging tapat sa utos ng Diyos. Kaya naman makikita po ninyo sa mga larawan na ifa-flash namin sa inyong mga screens kung paano isineselebrate ng mga Israelita ang Feast of Booths o Sukot ngayon. Talagang sinusunod nila yan hanggang ngayon kung saan ay kinukuha nila ang mga halaman na nakapalibot sa kanilang mga bayan at talagang nire-enact nila ang mercy at grace ng Panginoon nung minsan sila ay niligtas mula sa kanilang pagkaalipin sa mga Egyptians. No? Yan nga ay nakuha natin sa Britannica online, sa Britannica.com at paalala din ni R.C. Sproul. Utos ito ng Diyos sa Leviticus chapter 23 na dapat gawin nilang ito every time they worship in the 7th month of the year, the Feast of Booths. No?
At ito rin yung pista ng pasasalamat dahil ito rin yung end ng calendar year kung saan ay papasalamatan nila ang kanilang Panginoon dahil sa ani na kanilang nakuha, yung blessing ng mga ani at mga fruits at yield ng kanilang lupain. Kaya nga sabi din sa ESV Global Study Bible, ito ay selebrasyon, hindi lang para sa mga lalaki, kung hindi para sa buong pamilya dahil sa pagpapala ng Panginoon sa kanilang lupain. Kaya naman kada 7 taon, nagtitipon ang lahat upang basahin ang aklat ng utos kay Moises. Nagsisilbi itong mahalagang paalala, lalong-lalo na sa kabataan, na huwag nilang kakalimutan ang pag-ibig at katapatan ng Diyos sa kanilang bayan. Kaya naman mahalaga talaga ang pagtitipon-tipon para sa kanila, di lang para sa mga kalalakihan, pero pati sa mga kabataan, no? Imbitado dito ang lahat. Kaya naman, ito ang significance ng pag-obey nila sa salita ng Diyos. Dahil inaral nila ito ulit ng mabuti. At dahil sa loob ng 100 taon, kung i-imagine ninyo ha, kung 100 years kang dayuhan sa ibang bayan at iba na ang namumuno sa inyo, at tinuro na sa inyo ang ibang klaseng lengguwahe, ibang relihiyon, eh talagang dahan-dahan nang mawawala yung kultura ng mga tao, ng mga Israel dahil wala na sila sa Jerusalem. Hindi na parte ng buhay nila yung pagbabasa ng salita ng Diyos dahil iba na nga eh. Yung bayan na tinitirahan nila, sila na ay captives, mga alipin ng Babylon, ano? At hindi na ang Diyos yung tinagurian nilang hari. May iba nang dayuhan na naghahari sa kanila. Kaya naman kung i-imagine ninyo, in 100 years, most likely hindi na talaga na-disciple ng mga ama, ng mga ina, ng mga lolo at lola ang kanilang mga kabataan. Sa panahong yan, nawala sila sa promised land dahil na-assimilate na sila sa ibang kultura, sa ibang paraang pamumuhay, sa pamumuhay na parang hentil na at hindi na tunay na mga anak ng Diyos. At kaya naman talagang naiyak sila at talagang nagsisi sila. At kaya din naman sila'y natuwang mag-celebrate finally ulit with joy and gladness in their hearts. At kaya naman, bilang reflection para sa ating lahat ngayon, marapat na pag-aralan at sundin natin ng sama-sama ang salita ng Diyos. Marapat na pag-aralan at sundin natin ng sama-sama ang salita ng Diyos. At yun yung nakita natin sa kanila. Hindi sinolo ng mga leader, ng mga pare, ng mga libita ang salita ng Diyos. Pinahayag ang salita ng Diyos sa buong bayan at lahat sila'y sumunod sa Diyos. Tulad ng sama-samang pag-aaral ng mga Israelita, iba pa rin talaga ang epekto ng sama-samang pag-aaral at pagsunod ng salita ng Diyos. Makikita natin yan sa Acts chapter 17 verses 10 to 12, yung mga Bereans, they were studying the word together and they could not help themselves but study and study and study. Hindi sila nagsawa. Hindi boring ang Bible para sa kanila. At yan din yung makikita natin sa example ni Apostol Pablo kay Timoteo in chapter 3 verses 14 to 17, 2 Timothy, no? Dinisciple ni Apostol Pablo si Timothy upang siya ay makapagpamuno at makapag-lead at makakapagbahagi ng salita ng Diyos sa kanyang simbahan at makapag-plant pa ng mas marami pang mga churches at ma-reach pa ang iba't ibang mga bayan at nationalities, mga hindi lang po basta basa, pasok sa tenga na ito at lalabas sa kabila. Ito dapat ay nag-uudyok sa atin na isabuhay at gumawa ng mabuti upang papurihan ng marami pang tao ang ating Diyos. At yun yung makikita natin in Hebrews chapter 10 verse 24, 'di ba? Dapat we spur each one
in good deeds. Dapat sama-sama po tayo nag-aaral at sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya tulad ng mga Israelita, dito din natin matutulungan ng isa't isa na maging tapat sa Panginoon at maging doers of God's Word. Gaya nga ng sabi ni Santiago sa Kabanata 1:22. Bilang illustration, gusto kong ipakita sa inyo ang litrato ng nakaraang evangelism training webinar na kung saan ay napabilang ang mga 50 plus na mga GCFers sa ating Evangelism in the Digital Age na webinar. At bukod pa riyan sa mga 50 plus na nag-attend sa training na ito, with our guest speaker na si Pastor Matthew Velasquez ng CBAP at creator ng Grow Deep Podcast, ay meron po kaming twice a month na regular training. No? So itong nakikita niyo pong litrato ay yung 55 na nag-attend. Pero meron po kasing kaming regular Oikos Evangelism, Oikos Applied Training, kung saan meron po kaming 20 to 24 regular participants. At alam niyo po ba, every week na lang na-encourage po kami ni Pastor Parkin dahil sa mga kwentong naririnig namin sa aming mga Oikos training participants. Let me share to you some of their testimonies. Meron po kaming isang ina na pinagdadasal ang kanyang asawa na makakilala sa Panginoon. Kaya siya nasa evangelism training. Meron po kaming isang tiyahin na dahan-dahang binabahagi ang pagmamahal at salita ng Diyos sa kanyang mga batang pamangkin. Meron kaming isang propesora na naistulungan ng kanyang mga estudyante sa isang state university gamit ang magandang balita ng Diyos. At meron din kaming isang public school teacher na nakabuo na ng isang outreach Bible study at prayer group sa kanilang paaralan with her co-teachers. Ito ang pagsasabuhay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang sama-samang pag-aaral ng kanyang salita. At ito ang sama-samang paglilingkod para sa kapurihan ng ating Diyos. Bilang pangwakas, hindi boring ang Bible kung makikita natin sa isa't isa sa simbahan at kung makikita ng mga tao sa labas ng simbahan ang Biblia. Kung makikita nila ito, na tunay nga natin siyang binabasa at sinasabuhay. Kaya bilang application, makikita dapat natin ang Biblia sa ating discipleship sa mga kabataan at sa mga bata sa pananampalataya. Ulitin ko, no? Ang Biblia ay dapat makikita natin sa discipleship ng mga kabataan at mga bata sa pananampalataya. Challenge ito sa mga ama, sa mga ina, sa mga lolo, lola, sa mga mas nakakatanda sa pananampalataya, sa ating mga leader. Dapat po nating ituro ang Biblia at dapat pag-isipan natin ng maigi ang kasaysayan ng mga Israelita sa Old Testament tulad ng ginawa natin ngayon. At dapat nating namnamin ang kwento ni Kristo Jesus sa mga Gospels at turo ni Apostol Pablo sa New Testament. No? We teach the Bible from Genesis to Revelation. Now, how do we do that in practical terms? Sa mga nanay at tatay, expose your children to children's books, Bibles, and songs and stories, free podcasts in YouTube at saka sa Spotify. Dahil alam niyo ba, minsan yung anak na namin ang nangunguulit sa aming mag-asawang si Joanne na minsan pagod na kami sa isang araw at 10:00 na handa na kaming matulog. Pero yung anak po namin si Happy, siya ang magsasabi sa amin, "Daddy, Mommy, let's read the Bible. Let's read the Bible." Minsan na talagang mako-convict ka dahil pagod na pagod ka na, gusto mo na lang matulog, pero yung anak mo yung magsasabi, "Oh daddy, let's read VeggieTales. Let's read the lessons in VeggieTales. Let's read the Bible, daddy." Kung hindi mo pa ma-sense ang gawa ng Holy Spirit sa panahon na iyon, baka talagang may problema ka na in your relationship with God dahil in those moments, alam ko na si Lord na yung nangungusap sa akin bilang ama at hindi lang bilang pastor. So we can do that to our children, mothers and fathers. Let's never give up. Yan naman po ang ginawa ng aking tatay na si Nehemiah sa aking nanay na si Cory.
Hinayaan po nila ako bilang isang batang lalaki na magko-commute mula Rosario papunta ng Ortigas Center dito sa GCF at uuwi hanggang 12 ng umaga dahil alam ng parents ko na nandito ako sa church kasama ni Pastor Alvin, kasama ni Pastor Api, Alvin Rival, Pastor Api King, kasama ni Ate Chet King, kasama nila Pastor Ro Peñaranda, at alam nilang dinidisciple ako dito sa ating simbahan. Would you be the first encouragers to our young people na kayo mismo ang papayag sa kanila na dapat sila ay pumunta sa mga church programs at events natin? Pero wag niyo din namang pilitin. Ano? Ang maganda, pareho po kayong dapat ang a-attend, na nandun din kayo. Yun po yung sinasabi natin, that discipleship in the Bible, especially for the young people, the younger generation, and younger in the faith, dapat ready po tayo na tulungan sila na makilala ang Diyos na nasa Bible. At pangalawa, bukod sa ang Biblia ay dapat nakikita sa ating discipleship sa mga kabataan at bata sa pananampalataya, ang Biblia ay dapat din nating makita sa ating personal na pamumuhay, sa ating mga communities, at ang ating relationship sa buong mundo. Ulitin ko, no? Ang Biblia ay dapat makita hindi lang sa ating personal na buhay, pero pati na rin sa ating mga personal na mga communities at pati na rin sa ating pakikialam sa mga issue sa buong mundo. Dalhin po natin ang salita ng Diyos sa ating mga komunidad. Kaya nga po meron po tayong workplace fellowship kung saan ay marami sa inyo ay involved sa iba't ibang klase ng workplace o pagtatrabaho. Kahit nga stay-at-home moms at single moms na kumakayod sa kanilang mga anak. Vital po ang inyong ministry and we would love for you to be involved sa ating workplace fellowships every month para matutunan po ninyo kung paano maidala ang salita ng Diyos sa inyong workplace. Kaya rin po meron po tayong tinatawag na bayanihan food stalls at mga community pantries. Involved na po ba tayo dyan sa mabuting gawain yan? At pati na rin sa global na pakikialam natin, no? Invite po natin ang mga missionaries ng GCF sa inyong mga growth group Bible studies upang makita po ninyo kung paano nila tinuturo ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga lugar na bawal ang Biblia. Na-imagine niyo po ba yun? Paano kaya ituturo ng isang missionary o pastor ang Biblia sa lugar na bawal ang Biblia? That is the privilege that we have. And these are just simple ways on how we can personally live out and read the Bible at kung paano mai-impact ang ating mga komunidad at ang buong mundo sa pakikialam natin sa issues na nakikita natin sa ating society dahil binabasa natin ng maigi ang salita ng Diyos. Hindi issue kung dapat ba tayong ma-entertain ng Diyos sa ating mga Biblia dahil bored at sawa ka na sa kanyang salita. Hindi yan yung issue. Dahil ang higit na nais ng Diyos para sa atin ay baguhin tayo bilang disipulo ng kanyang anak na si Jesus, na mamuhay bilang mamamayan ng kanyang bagong kaharian ng may pagpapahalaga sa kanyang banal na salita, sa isip, sa salita, at sa gawa. Inaanyayahan ko na ngayon sa ating panalangin bilang isang simbahan. Manalangin po tayo. Panginoon, naniniwala po ako na angkop itong tugon namin bilang isang pamilya sa pagpapahalaga ng inyong banal na salita. Panginoon, salamat sa ehemplo na ibinibigay sa amin ng mga Israelita at ni Nehemiah. Ngunit ang tunay na hero sa kwentong ito ay kayo. Dahil labis ninyong pinapakita ang inyong pag-ibig na kahit kami makasalanan tulad ng mga Israelita, ay iniibig nyo kami at binibigyan nyo kami ng pagkakataon na kami ay bumalik sa inyo at ganyan naman po kayo. Ang pag-ibig ninyo, handa kayong tanggapin kami kung kami ay handa ring lumapit sa inyo.
handa ring sumunod sa inyo, handa ring isabuhay sa lahat ng aspeto ng aming buhay ang salita ninyo. Lord, mahirap po ito. Kaya naman bibigyan ko ng ilang minuto ang aking mga kapatid sa pananampalataya upang kami ay makapag-confess, upang kami ay makapagsisi sa aming mga kasalanan sa inyo. Dahil hindi po namin isinasabuhay at di po namin pinag-aaralan ng maigi at di po namin binabasa at hindi po namin minemeditate ng maayos ng sama-sama ang inyong banal na salita. Panginoon, pakinggan niyo po kami habang kami ay magsisisi at magre-repent sa loob ng ilang mga minuto ngayon. Hear us, O Lord. Panginoon, kulang ang oras. Kung isi-share po namin sa inyo lahat ng aming kasalanan, ay lalagpas po kami sa aming programa ngayong hapon. Pero alam ninyo po ito lahat. Naway tunay nga kaming lahat ay nagsisisi sa aming mga kasalanan, sa aming mga kapwa, at gaya ng sabi ng mga propetang tulad ni Malakay, marahil ay mabuti man ang gawain ng paglilikha namin ng mga pader tulad ng mga Israelita. Kahit anong bagay na relihiyoso na aayon sa inyong salita. Pero kung hindi malinis ang aming konsensya at madungis ang aming pananalita, ang aming pakikitungo at pakikipagkapwa, lalong-lalo na sa mga walang-wala at mahihirap, gaya ng utos ninyo in verse 10 ng Nehemiah 8, ipaalala niyo po sa amin na ganito isinasabuhay at ganito ang hustisya ninyo, hindi lang para sa mga magagaling sumunod ng salita nang wala namang puso at may dungis ng kasalanan. At kaya naman inaanyayahan niyo po kaming maging totoo sa inyo na talagang maging malinis at banal. At kayo lamang ang makakapaglinis sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Tanggapin ninyo, O Diyos, ang aming pagsisisi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. God bless po.